Hilong-hilo ka na ba sa mga bills mo ngayong holiday season? Eto, panoorin natin. Ito po yung mga bills ko, talagang inaral ko po siya. So, kuryente namin, $30, Netflix, Spotify, $25, and $15 for Spotify. Sa bahay namin, nagbabayad po kami ng Homeowners Association for $130. Tubig namin is $400 a month. Wi-Fi, $60. Phone bill, nasa $700 kasi. And then Philippines, nagbibigay po akong $6,000 sa Philippines. Marami dahil marami akong pinapaaral, marami akong pinapakain, marami akong binibigyan ng pera doon. Pero yun po yung budget ko. Pero kapag humingi sila kung may occasion, syempre may extra po akong pinapadala. Pero set po yung $6,000 na a month na lumalabas po sa savings ko or sa checkings or savings, whatever. Kada buwan po yun sa Pilipinas, ha. Yung mga aso ko, gumagastos po ako ng $1,000 a month kasi 4 po sila pagkain, they groom. Hindi ako nagpapaligo sa kanila, so dinadala ko sila sa mga grooming. Tapos garden, $400. Sa naglilinis ng bahay ko, yung garden po namin, twice a month po siya pumupunta, kaya po $400, about $200 po binabayaran namin per visit niya. So, yung si Yaya po namin, Amerikano po yung Yaya dito. Pero si Yaya po, once a week po siya naglilinis ng bahay, so 1,200 ang binabayad po namin sa kanya kada buwan. And so every visit niya po kayo na po mag-calculate nyo, basta 1,200, 4 times siya pumupunta kada buwan. Dog sitter po namin every Saturday kasi wala po ako dito, kaya nagbabayad po ako sa kanya $300 a month. So 4 na yun. Pagkain ko po, umaabot po ako ng $700 a week. Kasama na po si mama at yung mga nakatira dito. 3 lang po kami. Or 4. Sometimes, pagkain po namin is $700 a week. So, monthly, mga $2,800 a week. O a month. Tapos, lumalabas po ako yung kumakain po akong restaurants and everything, gano'n. Binibigyan ko po yung budget yung sarili ko ng $2,000 to $3,000 a month. Yung mga expensive dinners po, gano'n po, lunch, gano'n. Binibigyan ko yung budget, yung sarili ko ng budget. Gamit sa bahay, sabihin mo na mga $300, kaya magre-refill ng ganito, ganyan. Mga kailangan sa bahay. So, $300 po yun. Monthly. And then, gas ng kotse, umaabot po ng $600. Ako nagbibigay kay mama ng gas niya sa kotse, kaya 600 times 2, so $1,200. Tapos wala pa po din yung shopping ko every month. Hindi ko na isali yun. Pero ito po yung permanent na monthly ko. So, i-total natin ngayon. Wait lang. Umabot po siya ng $18,960. And kapag kinonvert niyo po sa peso, 1,044,800. Putang ina nyo, ito pala yung bill ko. Ang tagal kong nagbabayad ng ganito pala. Putang ina. Ang content creator na si Finest China ay gumagastos lang naman ng 1 million sa mga bills niya every month. Si Finest China ay kilala bilang si John Paul Naki. Merong nagtanong sa kanya sa TikTok na, magkano po monthly bills niyo dyan sa America, me? si Finest China ay nakabase sa Hawaii. Mas unang nakilala sa Instagram dahil sa kanyang mga comedy na sadyang nakakaaliw. Nagsimula si Finest China maging content creator noong 2018 na mayroong malaking fanbase sa iba't ibang platform. This is a good question talaga kasi hindi ko talaga alam magkano yung bills ko dito sa... Oh my gosh, nga, magkano kaya? Try nga natin. I-calculate ko ngayon, wait lang. Alamin nating lahat kasi hindi ko rin talaga alam magkano yung ginagastos ko monthly dito sa Amerika, putang ina. Based naman sa mga survey, ang estimated monthly expenses ng isang ordinaryong Pilipino sa Pilipinas. Ito ang ilang halimbawa ng mga survey na nagbibigay ng average na gastusin. Una, ayon sa Expatistan, ang monthly expenses ng isang pamilya na may 4 na miyembro ay umaabot ng 158,873 pesos. Samantalang ang expenses ng isang solo ay umaabot ng 87,721. Ito ay kasama na ang mga gastusin sa pagkain, pabahay, tubig, kuryente, komunikasyon at iba pa. Pangalawa, ayon naman sa international living, sa isang mag-asawa ay maaaring mabuhay ng maginhawa sa halagang $2,000, 280 kada buwan sa anumang bahagi ng Pilipinas. Ito ay kasama na ang mga luho tulad ng masahe, membership fee sa country club, at paglalakbay. Ang pinakamalaking gastusin ay ang karaniwan dyan ay ang upa ng tirahan. Mahalaga rin na tandaan na ang mga halagang ito na average lamang at maaaring magbago depende sa personal na sitwasyon at lifestyle. Ito ang mga comment ng mga fans ni Finest China. Grabe, sinampal na naman ako ng kahirapan. Sahod ko nga lang 150 lang. US insurance and taxes kills you. Pwede mag-iaso na lang ako, boss.
Finest China, pinaalala mo na naman sa akin hampas lupa ako. Ikaw, magkano ang monthly expenses mo? Comment down below at babasahin natin yan. Don't forget to subscribe.